Hello, good afternoon. Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang kapayapaan! Usapang kapayapaan! Isang mapagpalang hapon sa ating lahat at magandang araw, Northern Luzon. Welcome po muli sa ating programa, ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Sa ngalan po ng ating Commanding General, Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen P. Pareño, Philippine Air Force. Sa ating Commander NOLCOM, Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force. Butihing Wing Commander Tactical Operations Wing Northern Luzon, Brigadier General Rocky J. Binag, Philippine Air Force. At sa pangunguna po ng aming Director for CFO, Major Jacqueline O. Jimenez, Philippine Air Force. Ito po ang programang magbabahagi sa inyo ng siksik at makabuluhang impormasyon na may kinalaman sa pagsulong natin ng kapayapaan at kaunlaran. Ang programa ito ay kasalukuyan ring mapapanood sa Facebook page ng TAUNOD. Search nyo lamang po ang Up Northern Luzon. Sa pagsisimula, ang aming Director for CMO, maaaring po kayong bumati sa mga nakatagpilik ngayon at ipakilala ang mga makakasama natin sa araw na ito. Magandang hapon at magandang buhay po sa ating lahat at sa ating mga tagatangkilik at tagapakinig, magandang hapon po. Ang programang ito ay napapakinggan din po sa radio stations ng DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali at sa GBAM 792 tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. At lumalawak na po ang naaabot ng ating Up program, hindi lamang po sa Northern at Central Luzon. Napapanood at napapakinggan na rin po ang ating programa sa iba't ibang bansa. Regular po natin kasama ang ating mga kababayan na nasa California, Canada, Dubai, Hong Kong, Taiwan at Saudi Arabia. At kasama po natin ngayong hapon si Miss Jarglera Costamero ng PIA Region 3 bilang ating co-host at kasama din natin sa ating programa si Sir Emil Carion, ang ating freelance media TV producer, ang ating resource speaker na si Mr. Edgardo F. Faustino, acting Vice President ng PhilHealth Insurance Corporation ng Regional Office 3. At formal po siya ipapakilala sa ating maya-maya at ang ating mga kasamahan. At nais rin po nating batiin sa ating programa ang mga Philippine Air Force units na nasa area of responsibility ng Northern Luzon Command. Kasama po natin ang Air Defense Command, Air Logistics Command, Air Force Reserve Command, 40th Maintenance Wing, 420th Supply Wing, 5th Fighter Wing, 355th Aviation Engineer Wing, 70th Special Operations Wing, Air Force Research and Development Center, 2nd Air Reserve Center, at 600th Air Base Group. At meron din po tayong mga kasama ng mga reservists na 1st at 2nd Air Force Wing Reserve at mga non-government organizations tulad ng Civicom, STET VIP, Christchurch Ortigas, New Clark Cyber Elite Security and Investigation Services Corporation, Hong Kong International Christian Life Center, at ang Clark Metro Eagles Club. At kasama rin po natin ang Philippine National Police, lalo na po ang kanilang team ng KKDAT, at ang ating Tactical Operations Groups 1, 2, at 3. At katuwang po natin sa ating programa ang First CRG CRS AFP. At Miss Jag, sa pagkakataong ito, maaari nyo na po maipakilala ang ating resource speaker at pangunahan na rin po ang ating talakayan. Salamat po. Magandang hapon, Major Jackie, at magandang hapon din po sa lahat ng mga kasama natin dito sa Zoom room at sa ating mga tagapakinig. So ngayong araw pong ito, kikilalanin natin ng isang opisyal mula sa isang organisasyon na alam po natin nakasangga natin sa pagpapanatili ng affordable, acceptable, available at sabi nga ay accessible na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Mamaya po sa pagpapatuloy ng ating programa, malalaman natin kung ano-ano nga ba yung mga
handog nila, no, para sa lahat ng mga beneficiaries po natin. Mga kasama, mapalad po tayo dahil sa episode natin ngayong araw. Makakapanayam natin si Philippine Health Insurance Corporation o mas kilala po, no, mas kilala natin sa tawag na PhilHealth. Ang Vice President nila sa Gitnang Luzon, walang iba kundi si VP Edgardo Faustino. Magandang hapon po, VP. Patiin po muna natin yung ating mga tagapakinig. Yes, maraming salamat Miss Jag, and of course magandang umaga po sa ating mga lahat ng mga nandito, no, sa ating virtual meeting at sa lahat ng mga listeners natin, no. Good afternoon po. Ako po ay si Ed Faustino. Ako po ang PhilHealth Regional Vice President for Region 3 po. Good afternoon po. Magandang hapon din po, Sir. VP. Good afternoon din po. Ngayong hapon po ito, pag-uusapan natin, no, kung ano-ano nga po ba yung mga programang inihanda para sa atin ng PhilHealth Region 3. At alam natin, Major Jackie, na marami po yan, lalo pa at halos kabubukas pa lamang po ng taon at syempre bago din ang ating administrasyon. Una po nating pag-uusapan, syempre alam natin, palagi natin itong naririnig, no, bagong-bago din, ang Universal Healthcare Program. Syempre, una po naming katanungan, VP, ano po ang Universal Healthcare Program at maaari niyo po ba kaming kwentuhan kung kailan at kung papaano po ito nagsimula? So again, maraming salamat, Miag, no. Well, ang Universal Healthcare Act, no, was actually ay naisa batas, no, nung February 20, 2019, no. And then after nung nagawa yung implementing rules and regulations, it ay nag-take effect nung November of 2019, no. Universal Healthcare Act, or what can we expect, no. So ang pinaka main objective lang dito sa UHC Act is that we just want to make sure, no, na or maigarantiya, no, na lahat ng Filipinos ay mayroong yung tawag na equitable access, no, to quality and affordable healthcare goods and services, and at the same time they will be protected against financial risk, no. So hindi yung tulad nung nangyayari noon pag ang isang tao or ang isang Filipino ay nagkasakit, ay malaking problema sa kanya, no, financial, no, para sa pambayad sa pang-ospital niya, no. But with PhilHealth, so lahat ng Filipino ngayon ay assured na sila po ay covered sa programa, no. So ang tanong siguro dito is paano ba namin gagawin ito, no? How do we intend to proceed, no, with the implementation of the program nang sa gayon ay makamit natin yung objectives ng Universal Healthcare Act, no? So meron tayong tinatawag na yung tatlong dimensions, no? Yung isa, yung sinasabi natin na population coverage, no? So pag sinabi nating population coverage, ang ibig sabihin nito ay lahat ng Filipinos ngayon, no, ay automatically covered po sa National Health Insurance Program, no. So wala nang Filipino na hindi kasama sa programang ito, no. Ang importante lang ay magparehistro sila sa atin, no, at registered sila sa database ni PhilHealth. At meron sila yung tinatawag na PhilHealth Identification Number. Yung pangalawa ay yung tinatawag natin na service coverage, no. Dito lang noon, pag ang membro ay nangangailangan or kailangan na gamitin yung PhilHealth benefits, ay hinahanap pa natin yung tinatawag natin na sufficient regularity, no. So dapat up to date yung payment ng PhilHealth premium contribution sa niya, no. But with the Universal Healthcare Act, meron tayong tinatawag na yung
um, automatic eligibility, no? Or immediate eligibility. So ang ibig sabihin nito is that pag si miyembro ay kailangan niya gamitin yung PhilHealth benefits, no? So automatic ay makaka-avail niya yung PhilHealth benefits, no? Whether or not na meron siyang premium payment, no? But of course, this doesn't mean na hindi na kailangan magbayad, no? Kailangan pa rin nila bayaran yung mga premiums, no, para at least masustain yung programa natin, no. So kaya ang lahat ng Filipinos na ngayon ay hindi na dapat, no, na mag-worry or mag-alala kung sakasakali man ay kailangan nilang gamitin yung PhilHealth benefits, no, automatiko ay magagamit po nila, no. And when we talk of PhilHealth benefits ay hindi lang po ito yung inpatient, no, yung kailangan na i-confine, no. Kasama na rin dito yung later na pag-usapan siguro natin yung tinatawag natin na outpatient benefit package or yung tinatawag natin na konsulta package natin, no, konsulta program. And yung pangatlo is yung tinatawag natin na financial coverage, no. So ang ibig lang naman sabihin nito is that yung programa will be financed, no, especially yung mga individual based na PhilHealth benefits ay will be financed through the social health insurance system, and of course to be complemented by the private insurers as well as yung mga HMOs natin. So with those three dimensions po, we will be able to achieve or attain itong goals ng Universal Healthcare Act in ensuring or guaranteeing that all Filipinos will have equitable access to quality and affordable healthcare goods and services. So yun po, Ma'am Jack. Yes po, VP, linawin ko lang po, kapag po ba sila na ay miyembro ng PhilHealth, ay automatic na eligible na rin po ba sila sa ilalim ng UHC program? If not po, ano po ang dapat nilang gawin upang maging beneficiaryo ng UHC program? Yes po, gaya ng sinabi ko, under the VP, baka nawala po yung ano nyo, yung audio nyo. Paki-unmute na lang po ulit. Ayan, sorry. salamat po. Yeah, okay. Nawala. Sige po, VP, go ahead po yung sorry. tungkol po doon sa population coverage na sinasabi po natin. Sandali lang, no? Okay. So, yung sa population coverage, yun na nga ang ibig sabihin doon is that lahat ng Filipinos, no, ay covered na po sa National Health Insurance Program. Doon naman po sa tinatawag natin na service coverage, so ibig sabihin ay everybody is eligible, no. Lahat ng Filipinos ay kaagad-agad kung kinakailangan ay magagamit nila yung PhilHealth benefits natin, no. Whether may bayad sila, up to date ang bayad nila ng PhilHealth premium or wala, no. So but for as long as kung kailangan nila gamitin na yung PhilHealth benefits ay magagamit na kaagad nila dahil dito sa tinatawag natin na immediate eligibility. Thank you, VP. Alam ko, lahat po tayo ay masaya, no, sa pagkakapasa ng UHC Act. Dahil sa pamamagitan po nito ay magkakaroon nga tayo, sabi nyo nga po, ng equitable access to quality and affordable healthcare services. So VP, alam ko po ang susunod na tanong ng mga tagapakinig natin dyan ay, kapag po ba naging beneficiaryo ka ng UHC ay tataas din ba ang membership contributions mo? And syempre, kamustahin na din po natin yung contributions ng mga miyembro natin sa PhilHealth. May nangyari na po bang pagtaas sa premium contributions natin ngayong taong 2023? Ay sorry Miss Jack, no, medyo ano lang ako, nagkaroon ng technical
problem. Pwede pakiulit yung tanong, Miss Jag? Opo, VP, ang tanong po ay kapag po ba naging beneficiaryo ka ng UHC? Ay, narinig niyo po ba ako? Mukhang hindi po tayo naririnig ni VP. Baka may... Bakit? Ayun, so habang inaayos po nila yung audio, ang pinag-uusapan po natin ay ang Universal Healthcare Act, no? Nasabi nga ni VP ay nagpo-push for equitable access to quality and affordable healthcare services para po sa lahat ng Pilipino. So sabi po nila, lahat po ng miyembro ng PhilHealth ay automatic na beneficiaryo na po ng UHC program na ito. At mamaya po, itatanong pa natin kay VP kung ano-ano nga ba yung mga benefits na handog nila sa ilalim po ng UHC program para malaman po natin kung ano-ano po ba yung mga maaari nating i-avail as PhilHealth members. So VP, okay na po ba tayo? Ano yung tanong? Ayun po. So yung tanong po nila, kapag po ba naging member ka ng UHC, tataas daw po ba ang contributions mo sa PhilHealth? At ngayong taon daw po ba ay meron na tayong nakitang paggalaw o pagtaas doon po sa premium contributions ng mga members po ng PhilHealth? Ayun po, naka-mute lang po kayo, VP. Paki-unmute na lang po. Salamat po. Ayan po. Thank you, Miss Jack, no? And pasensya na, medyo nagkaroon ng technical problem. Supposed to be for this year, meron tayong increase sa premium payment, no? By actually 0.5% lang naman, no? But kasi ito po ay sang-ayon sa schedule, no? Doon sa Universal Healthcare Act. So kami po ay sumusunod lang po doon sa schedule na yon. Because of that, we have to implement yung 0.5% supposed to be na increase sa monthly premium, no? But yun na nga, with the directives coming from Malacanang to retain yung premium rate at 4% of the monthly income. So kami po ay i-suspend muna, no, yung implementation sa increase ng PhilHealth premium, and susunod po kami doon sa directive na issued by Malacanang na to retain the premium rate at 4% of the monthly income. So wala pong mangyayaring increase sa premium payment po this year, 2023. Salamat po, VP. Sa ilalim pa rin po ng usapin patungkol sa Universal Healthcare Program, may pagbabago po ba sa kung paano binabayaran ng PhilHealth ang claims natin sa mga ospital po natin dito sa Gitnang Luzon? Yeah. Well, under the Universal Healthcare, meron tayong tinatawag yung Global Payment Mechanism, no? So ang ibig sabihin nito ay ang plano talaga dito is that prospective na ang pagbayad namin sa mga ospital, no? So ibig sabihin kung magkano yung kailangan ng ospital, no? Para maibigay yung mga serbisyo ni PhilHealth, ito po ay front load na di PhilHealth sa mga facilities natin, no? Pero bago namin magawa 'yon, may mga requirements po tayo. Dapat ma-organize po muna yung tinatawag natin na province-wide or city-wide healthcare provider network, no? Kaya yun nga ang sinasabi natin, yung pag-implement nitong Universal Healthcare Act will be realized progressively, no? Hindi siya kaagad-agad ay magawa overnight, no? Kasi it will take time, especially in the organization of the healthcare provider network. Pero yun po ang plano natin, no? But for the moment, yung pagbayad natin is yun ang sinusunod natin, yung all case rates, no? So yung mga facilities natin, they file their claims sa PhilHealth, and then we process it, and then we pay yung claims nila. So yun po, Ms. Jag.
Thank you, VP. So nabanggit niyo po kanina yung programa natin patungkol sa Universal Healthcare. Ang katanungan ko po this time, sa paanong paparaan po nasisigurado ng PhilHealth na lahat po ng mga miyembro, no? Lahat po ng mga miyembro niya sa gitnang Luzon ay nakakatanggap ng quality healthcare services. Yeah, well, ang importante ano, as I have mentioned earlier, dapat supposed to be registered sila sa PhilHealth, no? Pero if in case naman ay hindi pa sila rehistrado, no, at kailangan nila gamitin yung PhilHealth benefits, ay pwede naman sila mag-enroll, no? Pag pasok sa isang facility, pwede naman nila i-avail pa rin yung PhilHealth benefits at doon sila mag-enroll doon sa tinatawag natin na point of service, no? Or pwede rin nila i-process yung mga pagrehistro nila doon sa tinatawag natin na P-links na wherein pwede natin ipadala yung mga documentary requirements digitally, no, sa aming opisina para at least ma-process namin at maibigay at yung or ma-create yung tinatawag natin na PhilHealth Identification Number. Kasi yun lang naman ang kailangan para at least makagamit nila yung PhilHealth benefits po natin. So hindi po magkakaproblema si member kahit na hindi po siya rehistrado, no? Kasi yun na nga, pag nasa healthcare facility, pwede siya mag-enroll doon sa tinatawag natin na point of service or doon sa mga PhilLinks natin. But however, we encourage our members, no, na ngayon pa lang na kahit na hindi pa natin kailangan gamitin, kung pwede as much as possible ay pumunta na sila sa pinaka-nearest, no, na local insurance office namin para at least pwede na sila magsila, pero kailangan i-update yung records, may mga additional dependents, so pwede na nila po gawin yon. Thank you, VP. So napakaganda po ng PhilHealth population membership coverage natin dito sa Central Luzon, no? Per data nga po from PhilHealth, PhilHealth membership covered already 94%. Napakataas po na numero niyan or 11.9 million sa Central Luzon out of 12.7 million total population, and as of October 2022 pa po yan. At alam po natin na nadagdagan na po yan sa mga nagdaang buwan. Okay po, VP, from UHC, move on naman po tayo sa susunod na priority program, priority project din po ng PhilHealth ngayong taon, ang tinatawag na PhilHealth Consulta Package or Consulta Program. So, VP, ano po ang PhilHealth Consulta Program, and of course, ano ang pinagkaiba nito sa mga regular na programa na ino-offer po ng PhilHealth sa lahat ng members nito? Okay, Ms. Jack, thank you for that question, no. Previously, although meron naman tayong primary care benefit package noon, no. Kaya lang yung focus natin back then was really on doon sa curative, no, doon sa mga inpatient benefits natin. At under the UHC Act, ang pinaka foundation ng UHC Act is the primary care primary care, no, kasi yung ang focus natin ngayon is really on the preventive side, no. So ayaw natin na magkasakit pa yung miyembro at ma-confine, kasi ang problema doon kapag nangyari po yon ay syempre kung sila ay nagtatrabaho or sila ay mga farmers ay nawawala po yung income nila for the day, no. So it is for this reason na we are now focusing doon sa preventive side. And through the implementation of this Consulta program or the konsultasyong sulit at tama, no. So ano bang purpose nito, no? So ang purpose ng konsulta is really early detection, no. So para malaman kaagad kung ang isang miyembro ay may karamdaman, magkakaroon ng proper case management, no, and siyempre, pwede na rin na mabigyan ng lunas kaagad, no? And in effect, we'll be able to prevent that illness from getting from getting worse, no? So at makapagbigay na po tayo ng
tamang lunas or mga gamot sa kanila. So in so doing ay hindi na po sila magkakasakit at hindi na po mako-confine, no. So marami tayong mga services available, no, tulad ng mga basic laboratory test, no, mga diagnostic tests para at least malaman kung ang isang miyembro ay merong mga concerns sa health nila na kailangan na agad i-address para ito po ay hindi na magiging malala po. VP, nabanggit niyo po kanina na sa ilalim po ng Konsulta Program, ang PhilHealth ay magbibigay ng basic laboratory tests. Maaari niyo po bang i-enumerate kung ano-ano naman ang mga serbisyong maaring makuha ng mga benepisyaryo po natin sa ilalim ng PhilHealth Konsulta Program? Yes, sa PhilHealth Konsulta Program, marami tayong mga serbisyo, no, that the members can avail, no. Ang isa dito ay yung mga basic laboratory tests and diagnostics examinations, no, tulad ng mga CBC, no, with platelet count, mga urinalysis, mga fecalysis, yung sputum microscopy, fecal occult blood, pap smear, lipid profile, no. So ito importante ito para malaman kung mataas ba yung mga cholesterol natin, mga triglycerides, no. At kung mataas man, these are indications na baka posible mataas yung blood pressure natin. Yung fasting blood sugar, no, para sa detection ng diabetes, and of course yung oral glucose tolerance test, ECG kasama rin, at yung mga chest x-ray, yung creatinine, no, para malaman natin na kung may problema ba yung kidney natin, no, kasi parami yung mga pasyente natin or mga miyembro natin na undergoing dialysis, no. So with this konsulta, pag sila ay nagpakonsulta sa isang accredited consulta provider natin, ay madidetect agad, no, kung mataas yung creatinine level nila. So at least pwede na ito kaagad-agad i-address, no, at hindi na siya magiging serious at eventually hindi na masisira yung kidney niya, and eventually na magdadialysis na siya, no. So talagang siya preventive talaga yung focus natin. And then meron tayong HbA1c test, no. So ito yung mga basic laboratory tests na pwede natin i-avail dito sa konsulta program natin. And then not only that, no, in addition to the laboratory tests, ay meron din tayong kasamang mga drugs and medicines, no. Tulad ng mga anti-microbial, mga fluid and electrolytes, anti-asthma, meron tayo, no, mga gamot, mga anti-asthma, anti-dyslipidemia, anti-hypertensive, no, mga drugs. So ito yung kailangan natin para dun sa mga miyembro natin na who are hypertensive, no. And of course yung mga anti-thrombotics and yung mga antihistamine, no. So ito yung mga gamot na pwede natin or magiging available dito sa programa natin ng PhilHealth Konsulta. Napakarami po ng mga covered ng programang PhilHealth Konsulta, no? So, sa ilalim po nito, sabi nga ni VP, ang preventive care, no? Kabilang po dyan ang consultations, health risk screening and assessment, and syempre, yung inisa-isa po ni VP sa atin kanina, yung laboratory tests, and of course, yung maintenance drugs and medicines. Para po sa lahat ng mga tagapakinig, napakaganda po ng programang ito ng PhilHealth. So, VP, at this point po, syempre, narinig na po nila kung ano-ano yung mga benepisyong makukuha nila upon availing PhilHealth Konsulta Program. Ang tanong po siguro ng nakararami, ano po ang kailangan nilang gawin upang maging beneficiaryo ng PhilHealth Konsulta Program? And syempre, ano-ano po ba yung mga requirements na kailangan po nilang ihanda kapag po sila ay nag-apply sa ilalim po ng programang ito? Yeah. Okay, thank you, Ms. Jack. No? So ang kailangan lang nila gawin is magparehistro sila, no, sa isang accredited PhilHealth Konsulta provider, no.
pwede natin na puntahan yung website natin at www.philhealth.gov.ph at doon na natin makikita yung lahat ng mga accredited consulta providers, no. So base doon sa listahan, tingnan nila kung ano yung pinakamalapit at pinaka-accessible sa kanila at magparehistro sila doon sa accredited consulta provider na yon, at sa gayon ay makaka-avail na sila doon sa ating consulta program. VP, nabanggit niyo po yung mga consulta providers. In Gitnang Luzon, VP, ilan po ba yung mga accredited consulta providers po natin na mayroon po tayo dito? Yeah, sa kasulukuyan po ay meron tayong sa buong Central Luzon, no, meron tayong 270 accredited consulta providers as of December 31, 2022, no. Meron tayong 30 sa Bataan, meron tayong 63 in Pampanga, meron tayong 35 in Tarlac, 28 in Zambales, 5 in Aurora, 59 in Bulacan, and 50 in Nueva Ecija, while nationwide meron na po tayong 1,512 accredited PhilHealth consulta providers po. Napakarami na po pala ng mga accredited facilities medyo natin. marami na po, Ms. Jag. And of course, you're planning to expand more po, na paramihin pa po itong mga facilities po na ito to cater sa mga kababayan po natin, especially in remote areas. Yes po. Tuloy-tuloy po yung pag-accredit natin ng mga providers, no, para magiging accredited consulta provider sila ng ni PhilHealth. At nang sa gayon ay yung mga miyembro natin ay magkakaroon ng maraming access talaga sa mga accredited accredited consulta providers natin. VP, this program is very good, no? Sobrang inclusive po ng programang ito na handog natin sa ating mga members. With that po, ang tanong ko, sa paraan po minomonitor o tinitingnan ng PhilHealth kung gaano ba ka-effective ang programang ito at kung nakikater po ba niya yung mga members na kailangan po nating i-cater? Yeah. So sa ngayon, minomonitor natin yung kasi yung pagbayad naman namin sa mga accredited consulta providers ay performance-based, no? So minomonitor namin na we make sure na yung mga required services ay naibibigay sa ating mga miyembro bago namin ma-process yung payment natin sa mga accredited consulta providers, no. Minomonitor din natin kung ilan na ang mga miyembro na naka-assign, no, sa ating mga accredited consulta providers, no. So nang sa gayon ay malalaman natin kung karamihan or lahat ba ng mga members natin ay nakapagrehistro na sa isang accredited consulta provider natin, Ms. Jag. Thank you, VP. At this point po, ibato po muna natin kay Major Jackie. Baka meron pong ibang katanungan. Yes, ma'am. Before po tayo magpapatuloy sa ating talakayan, magbibigay lang po muna tayo ng ulat sa mga naging kaganapan dito sa Northern Luzon area. Una sa ating mga balita, dating mga organisasyon na nasa ilalim ng impluensya ng teroristang grupo, ngayon ay legal nang inakreditahan bilang ganap na farmers organization ng Sangguniang Bayan ng Nueva Ecija. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Judith Betchabe. Ganap ng organisasyon ng walang grupo ng mga magsasaka sa kanilang Nueva Ecija dahil sa iginawad sa kanilang Certificate of Accreditation ng Sangguniang Bayan. Ito ang Bunga Farmers Association, Bayanihan Sitio Pimaco Farmers Association, Pandayan Lising Kalanguya Farmers Associations, Women's Unity Maringalo Farmers Association, Butolan Farmers Association, Samahan ng Sitio Kumpra Farmers Association, Sandigan ng Sambayanan Karanglan Farmers Association,
at ang Lahud Upland Farmers Association. Kabilang sila sa tinatawag na People's Organizations, dating nasa ilalim ng impluensya ng teroristang grupo, hanggang sa magbitiw sa kanila ng suporta upang magbalik loob sa pamahalaan. Ang pagkakaroon ng SB Certificate of Accreditation ay nagpapatunay na sila ay nakasunod sa lahat ng pamantayan para sa akreditasyon, alinsunod sa Local Government Code at DILG Memorandum Circular Number 2022-083. Sa naturang programa, nagpasalamat ang mga miyembro ng People's Organizations sa lokal na pamahalaan at sa 84th Infantry Victorious Battalion ng 7th Infantry Division Philippine Army na tumulong sa kanilang mabuo bilang organisasyon. Umaasahang patuloy ang pagsuporta ng pamahalaan sa mga naturang People's Organization upang tulungan paunlarin ang kanilang kabuhayan at matamasa ang mapayapa at maunlad na pamumuhay. Mula dito sa Nueva para sa Amihanang Reports, ako, si Judy Tambachave para sa kapayapaan at kaunlaran. Bukas loob namang tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Apayao ang pagsasagawa ng patuloy na community support program upang tuluyan ng matapos ang problema ng insurensiya sa nasabing lugar. Ang iba pang detalye ihahatid ni Nico Agonoy. Upay ang pirmahan ng Certificate of Acceptance ng Community Support Program Wide Area Operations sa pagitan ng Provincial Local Government Unit ng Apayao, 19th Infantry Masinag Battalion, Apayao Police Provincial Office at mga lokal na pamahalaan ng Kabugao at Coner ng mga bagit na lalawigan. Hangarin ng nasabing kasunduan na suportahan at palakasin ng Peace and Development Initiatives ng lokal na pamahalaan ng Apayao sa pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan kasamang kapulisan at kasundaluhan. Napatingkad sa nasabing aktibidad ang nagkakaisang hangarin sa pagkamit ng kapayapaan, pagtugon sa mga isyong panlipunan sa pamamagitan ng paghatid ng mga pangunahing serbisyo at programa ng pamahalaan. Sa naging pahayag ni Atty. Edmar Pascua, Provincial Administrator at tumatawan kay Apayao Governor Elias Bulot Jr., ang epekto ng deployment ng Community Support Program o CSP sa pagtulong sa mga LGU na abutin at mahihatid ang mga serbisyong panlipunan ng gobyerno para mapaunlad ang pundasyon sa pagunlad ng ekonomiya. Nangako rin siya na palawigin pa ang anumang suportang may bibigay nila sa pagkamit ng pagunlad, mapanatili ang mga pagsisikap sa kapayapaan, tiyakin ang seguridad at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan ng publiko at pagunlad ng mga mamamayan. Samantala, sinabi ni Lieutenant Colonel Frederick Marquez, Commanding Officer ng 19th Infantry Battalion, ang mga ganitong gawain ay paraan para may pakita ang marangal na intensyon at suporta ng lokal na pamahalaan sa mga pinuno ng mga komunidad sa kanilang mga nasasakupan. Idinagdag pa ni Lieutenant Colonel Marquez na ang diwa ng CSP operation sa mga bayan ng Kabugao at Coner ay ang pagiging facilitator sa pagtugon sa mga isyong panlipunan, partikular ng pagtugon sa mga usapin sa kapayapaan at seguridad. Ang deployment umano ng CSP teams ay makakatulong upang kontrahin ang pagsasamantala at panlilinlang na makunisang grupo ng CPP-NPA gamit ang front organizations nito. Ang mga ganitong gawain ay simula ng tagumpay, ngunit ang mahigpit na pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamayan at ng pamahalaan. Ang problema sa insurensiya ay malapit na sa wakas. Para sa Amihanang Reports mula sa lalawigan ng Apayao, Nico Agonoy nagulat para sa balitang pangkapayapaan at pangkaunlaran. Sa usaping pangkapayapaan at pangkaunlaran pa rin, humigit 200,000 pisong educational assistance para sa mga anak ng former rebels ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng Cagayan. Ang iba pang detalye ihahatid ni Junel Liquigan. Sa halos 200,000 o 200,000 pesos ang ipinagkaloob ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Cagayan sa 53 mga bata na anak ng former rebels. Siyam na mga estudyante na nasa kolehiyo ang nakatanggap ng kanilang tig 5,000 piso. 20 ang nasa sekundarya na nakatanggap ng kanilang tig 4,000 piso. At 24 naman na nasa elementarya ang nakatanggap ng tig 3,000 piso. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa iba't ibang bayan ng Cagayan na kung saan ang ilan sa kanila mismong mga magulang nila na dating miyembro ng teroristang NPA ang tumanggap sa educational assistance. Malaking pagpasalamat ni Ma'am dahil meron ng tulong ng gobyerno sa amin, kagaya si Bob, saka mga 17 IB po, Ma'am. Yaman kami ti aming at ng gobyerno ng tulungan niya kami ta nagdakil nginto, may ipilid na nga tulungan niya. Aming ahensya ti gobyerno mo.
sir. Ang naturang educational assistance ay inisyatibo ng pamalaang panlalawigan ng Cagayan sa ilalim ng local government empowerment. Ang educational assistance ay matagumpay na naipamahagi sa tulong na rin ng kasundaluhan ng 17th Infantry Battalion. Samantala, muli namang hinikayat ng pamunuan ng 17IB ang mga natitira pang miyembro ng teroristang grupo na magbalik loob sa pamalaan. Para sa Amyanan Reports, mula rito sa lalawigan ng Cagayan, Junel Ligigan nag-uulat para sa balitang pangkapayapaan at pangkaunlaran. Yan po ang ating mga balita mula sa mga kasundaluhan ng Northern Luzon at sila po ay nakakasama natin upang may pagpatuloy na maisagawa ang mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At para sa mga karagdagang mahalagang balita mula sa Hilaga at Gitnang Luzon, manood, mag-like at mag-subscribe lamang po tayo sa YouTube channel ng Amyanan Media Channel. At sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, maaari po tayong mag-raise hand virtually or mag-message sa ating chat box para po ma-entertain ang ating mga katanungan or mga suggestions. At maliban po kay VP, may mga kasama po tayo na ibang resource speakers dito, sina Dr. Cheryl Acejo, Head HCDMD, Dr. Annalie Reyes, Head Accreditation, Dexter Maglalang, Head Membership, Miss Liz Dalio, Head PhilHealth LHIO Tarlac, at Miss Monifer Bansil, Head ng Public Affairs Unit. At Sir Ma'am, bago po natin balikan si Ma'am Jag, no, i-accommodate lang po natin yung mga questions na nandito sa ating chat box. Sir, may katanungan po dito. Pwede pa rin po bang ipagpatuloy ang PhilHealth kahit wala ng work at personal contribution po kaya posible? VP, sir? Yes po, ma'am. Pwede naman po, no? Kasi doon sa mga tinatawag natin na direct contributors, no? Yung mga sila ang nagbabayad sa PhilHealth premium nila, meron po tayo yung employed at meron po tayo yung mga self-earning individuals, no? Na wherein sila lang mismo ang nagbabayad ng PhilHealth premium nila, no? So, pwede po ituloy yung pagbayad ng PhilHealth premium individually po under the self-paying individual na program po natin. Yes, sir. Thank you, sir. At may katanungan po yata si Lieutenant Colonel Paul Fodutan ng 1st Arsen. Siya po yung 2nd Arsen, 2nd Air Force Wing Reserve. Siya po yung officer in charge po natin ng 2nd Air Force Wing Reserve, sir. Good afternoon, Jackie. Good afternoon, Yes, sir. Bay. Sir. Tanong ko lang po, no. Meron po ata tayong mga non-contributor o mga non-employed na sa mga citizens natin na nag-a-avail din ng mga ating ng ating PhilHealth through the government initiative effort, no, na mabigyan ng mga suporta yung ating mga kababayan na mga less fortunate, ika nga, no. Tanong lang, BP, no. Sir, ang katanungan lang po kasi dahil po sa may mga minsan naririnig ko po sa mga ito po bang mga hindi po employed na mga members natin o nabibigyan ng mga benepisyo ng mga kababayan natin, ito po ba government subsidy po o subsidize po yung kanilang pong pang-PhilHealth po nila? Dahil po minsan kagaya po yung lumabas po yung balita natin na i-increasean nga po ang mga employed PhilHealth member ng contributions, no. Kaya po may mga nagtatanong din po na bakit sa atin sa ating mga employed natin kinukuha yung mga gastusin ng ibang mga non-employed na mga
beneficiaries natin ng PhilHealth. Yun po yung mga tanong na hindi ko po masagot dahil sabi ko nga alam ko yan po ay government initiative effort po yung ano na yan. So baka po kayo po makasagot po kung yan po ba ay government subsidized po yung mga ating pong mga non-employed na beneficiaries po. Salamat po. Yeah, yes po sir. Salamat po dun sa tanong ninyo sir, no? So actually yung sa PhilHealth ngayon ay dalawa na lang po ang membership category natin, no? Yung tinatawag natin na direct contributors at saka yung mga indirect contributors, no? So yung sa direct contributors yung mga sila yung mga nakakapagbayad pa sa kanilang mga PhilHealth premiums, no? Tulad ng mga employed, mga self-employed, mga professionals na wherein they have the resources, no, to pay for their PhilHealth premium contributions. Doon naman po sa mga indirect contributors, ito po yung mga miyembro natin na walang kapasidad, no, to pay for their PhilHealth premium contributions dahil kulang yung income nila, no. Especially yung mga identified poor, no, ng DSWD, yung mga nasa NHTS list, yung mga 4Ps natin. So ito po, tama po kayo kasi yung PhilHealth premium payments sila ay binabayaran po ng national government natin, no. So ibig sabihin meron pa rin silang premium payment. It is just that hindi po sila ang nagbabayad but rather is the national government who pays for their premium, no? At yung premium rate naman po nila ay parehas lang po sa atin, no? Kung tulad ngayon, ang minimum natin is 400, so 400 din per month yung premium payment po nila. So it's the national government po who pays for their PhilHealth premium po. Thank you, sir. At yes, Sir Paul, meron pa po ba kayong karagdagang katanungan? So, ayan, wala na at maliwanag ang ano ni Sir sa explanation natin. So, yung mga nagkakaroon ng mga agam-agam na tungkol sa ating contributions maliwanag po. Ipaliwanag po ng ating butihing panauhin na wala pong yan po ay government subsidized through the national or the local government. Salamat, Ma'am Jackie. Yes, sir. Thank you, sir. At meron pa pong katanungan from Staff Sergeant Melandro. Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, ma'am. Good afternoon po. Kay Sir ABP po. Bali, dati po ako empleyado, private company po. Ngayon, nung huminto po ako sa pag-work, naisipan ko pong ituloy yung aking PhilHealth. For sabihin natin, huminto po ako noong 2021 or 2022 po, ay 2020 or 2021 huminto po ako sa work. Ngayon, naisipan ko pong ituloy yung aking PhilHealth. Ngayon, ang sabi po sa akin sa PhilHealth, dapat po muna bayaran ko po yung aking mula sa pagkakahinto ko po sa work up to present bago daw po ako bago po ma-update or bago ko po pwedeng ituloy yung aking pagkukulong. Tama po ba yun? Ayun, sige po. Masasagot po siguro ng ating mga kasamahan sa PhilHealth at kasama rin po pala natin dito sa ating programa si Dr. Wena S. Zabatsan Mateoy, ang acting branch manager ng PhilHealth Regional Office 3 ng Branch A. Yes, sir? Yes po, sir, dun sa tanong ninyo, no, kailangan po bayaran yung premium effective November 2019, no? Yun po ang time na nag-umpisa, no, na nag-take effect yung implementation ng Universal Healthcare Act po natin. So yun po, pero yung mga prior to 2019 po wala na po yun, no? Pero since the implementation of the Universal Healthcare Act back then in November of 2019, yun po ang kailangan natin na bayaran po.
Yes, sir. So, if ever po sir na gusto ko pong ituloy yun, kailangan ko po muna talagang bayaran yung arrears ko. Now, if ever lang po, tanong lang naman po, kasi kung kikwentahin ko on my own po, parang malaki pong masyado yung babayaran ko kasi hindi ko naman po inaasahan na gano'n ang mangyayari. Kung magpapanibagong apply po ako, magkakaroon po ba ng conflict, sir? Yes, sir. Sa ganito lang po, sir. So actually, mas maganda po, sir, na bayaran nyo lang muna yung current year, no? Tapos yung mga previous years nyo po, pwede naman po ay dahan-dahan, no? Yung tinatawag natin na staggered basis lang po hanggang makompleto po yung mga arrears niyo, no? But importante para ma-update yung payment niyo, bayaran niyo muna yung current, no? But rest assured po, again, kaya nang sinasabi natin kanina, kung if in case kailangan nyo gamitin yung PhilHealth benefits ay magagamit nyo naman po, no? So as to updating ng premium, so I would suggest na bayaran nyo muna yung current for 2023 and then dahan-dahan na lang po yung starting November 2019, 2020, 21 and 22 po. Para hindi po masyadong malaki at hindi po kayo mahihirapan. Kasi sabi po nila sa akin, actually nag-inquire po ako last year. Ngayon medyo nakuha lang po ako kasi sabi nila, bago ako makapagbayad muli, dapat daw bayaran ko yung previous. Sa explanation nyo po ngayon, pwede akong magbayad itong 2023, then unti-untiin ko na lang yung nakaraan po. Kasi ang na-contribute, I was a member for almost 24 years po. Kaya nangihinayang po ako. Tama po yung sinabi ko, sir. Bayaran nyo muna yung current para at least may payment kayo. Tapos idahan-dahan nyo na lang po or staggered nyo na lang po yung pagbayad ng mga previous, yung na-miss nyo po na contribution, no? And yung pagbayad nyo sa year 2023, kung if you have the money po for 1 year, mas maganda kung 1 year, no? Pero kung hindi naman po, ay pwede naman po monthly or quarterly or 6 months. Depende po sa kapasidad nyo to pay po. Okay po. Salamat po, sir. Thank you po. Yeah, you're welcome po. Ayun, thank you, Sir Melandro, sir. At may katanungan din po, sir, from Master Sergeant De Jesus. Sir, I never used my PhilHealth ever since. Can I withdraw it once I retire? It's been 30 years po. Paano yun, ma'am? Hindi raw po na gamit ni Master De Jesus yung kanyang PhilHealth, sir, ever since. Tinatanong niya po, sir, kung pwede niya po raw ba itong i-withdraw once na mag-retire po siya, sir? Well, first of all, ma'am, dapat po ay magpasalamat si sir, no, kasi hindi niya nagamit, no. So ibig pong sabihin ay malusog po siya at hindi po siya nagkasakit, no. But we must remember po na itong tinatawag natin na National Health Insurance Program, ito po ay isang social health insurance program, no, na which is anchored, no, doon sa sinasabi natin na principle of solidarity, no, and equity. So itong contribution po natin, kung hindi natin ito nagagamit dahil healthy po tayo, hindi po tayo nagkakasakit, but we must remember that somebody else is using it, no. So dapat magpasalamat tayo at hindi po tayo nagkasakit, at the same time ay nakatulong po tayo sa mga kababayan natin, no, yung mga especially yung mga may sakit, no, kasi ang prinsipyo po ng social health insurance is that yung sinasabi nating
the healthy will subsidize the sick and the rich will subsidize the poor, no? Kaya po itong lahat ng contribution po natin ay pumupunta po ito sa isang common fund at doon po natin kinukuha yung pambayad sa mga pang-ospital or healthcare needs ng mga kababayan natin na nangangailangan po. So in short po, hindi po ito mawi-withdraw, no? Kasi kahit na hindi ginamit ni Sir, so dapat magpasalamat siya dahil healthy siya. Pero ibig sabihin po, somebody else ay nakagamit po niyan, no? At I don't know kung ilang taon na si Sir, no? Pero ang point dyan, as we grow older, no, ang chances or ang risk of us getting sick ay tumataas din, no? So kung i-compute natin itong premium contribution natin for the past 30 years, kung nasa age 60 tayo or 50 plus or 70, mga dalawang confinement lang po ito ay ubos po itong contributions natin for the past 30 years, no? So dapat po siguro ganun natin dapat tingnan itong contribution natin sa sa National Health Insurance Program po. Yun. Yes sir, thank you sir. At kasama po natin si Sir yes sir. Ma'am, if I may add, no, yes, plus the fact pa pala, no, we must remember na yung pagbayad natin is hanggang age 60 lang. No? So once we reach the age of 60 years old, no, pag tayo ay naging senior citizen na po, ay hindi na po kailangan magbayad ng premium, no? So and ibig sabihin lifetime, for as long as we live, ay magagamit natin yung PhilHealth benefits without the need of paying the PhilHealth premium contributions. Plus the fact po, we must remember na itong binabayaran nating PhilHealth premium po ay hindi lang po ito kino-cover yung member o yung sarili lang natin, no, but rather it covers the whole family, no? So kung ang pamilya natin ay meron tayong 5 anak, so ibig sabihin tayo at yung asawa natin at yung 5 anak, so a total of 6 beneficiaries ay makaka-avail po. So you can just imagine po na napaka-affordable po, no, yung programa natin sa PhilHealth and very wide po yung coverage natin na hindi po natin makikita sa ibang health insurance program po. Yes sir. Ayun, napakaganda sir. At least alam po ng ating mga kababayan na hindi lang po yung nagbabayad yung makikinabang doon sa PhilHealth programs po, kundi buong pamilya po, kasama po yung mga dependents po sir. Ayan. At Sir Emil Carion sir, ang ating the freelance TV producer. Sir, may katanungan po ba kayo sir? Ay, magandang hapon, magandang araw, Major Jackie, ma'am. Yes, wala naman po at nagmamonitor lang muna ako at pansamantala wala po muna ako may tatanong. Yes, sir. Sir, thank you, Sir Emil. Sir VP, may katanungan din po dito, sir. Yes, ma'am Jan. Yes, sir. Ano po yung current situation ng PhilHealth budget, sir? May effect po ba ito dahil sa healthcare? May effect po ba ito sa healthcare services na ino-offer? Kasi po, hindi po ba, kung dahil sa kino-cover na lahat, hindi po ba bababa yung healthcare o yung quality ng healthcare services na ino-offer, sir? Ay, hindi naman po. Kasi tulad ng sinabi ng aming acting president and CEO, no, si Sir Mandy Ledesma, during the press conference last February 15, napaka-stable po, no, ang financial standing ng PhilHealth, no, and napaka-robust. We have enough reserve funds. So hindi po talaga magkakaroon ng epekto ito in as far as delivery of healthcare services sa ating mga miyembro is concerned, no? And we must remember also na
ang PhilHealth po is a government-owned and controlled corporation. So siguro po ay mawawala lang ang PhilHealth pag wala na yung gobyerno. Opo, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Po. Ayan. So, kahit na meron pang mga karagdagang programa, sir, no, yung standard or yung quality ng services na provide po ng PhilHealth ay ganun pa rin, sir. Ayan po. At may katanungan pa rin po, sir, dito. Meron na rin po ba tayong online consultation po kung para sa mga kababayan natin na hindi po nakakarating sa office ng PhilHealth, meron din po ba tayong programa ng online consultation or mga information, sir? Well, sa ngayon, wala pa tayong policy regarding that, no? But I understand ay nasa pipeline na po yan in PhilHealth. Kino-consider na po natin yan dahil yun na talaga ang in ngayon, no? Yung mga online na consultation, no? Yes. And ito, malaking tulong ito lalong-lalo na sa mga senior citizens natin na hindi na kailangan na or mahirap na pumunta sa mga pasilidad, no? So siguro in the near future we'll be able to come up with a program na wherein pwede na natin i-cover itong mga online consultation na. And going back kanina doon sa mga benefits, no? Rest assured na despite the fact na yung proposed increase in premium rate, no, was suspended, but rest assured na tuloy-tuloy po ang pagbigay serbisyo ng PhilHealth. In fact, we are currently expanding our benefits, no? Nire-review na po namin yung mga case rates namin na baka kailangan lang baka hindi na siya or baka kulang na siya, no? So tinitingnan kung ano ang karapat-dapat na amount pa doon sa mga case rates natin. And in addition to that, nasa pipeline na din po, in fact it was also announced during the press con last February 15 na especially doon sa mga dialysis patients natin, no? Kasi last year, nasa panahon tayo ng pandemya, ay nasa 144 sessions tayo per year. So natapos na po yung anong tawag, no? State of calamity last December of 2022. So bumalik tayo sa 90 sessions per year, no? But definitely this year, ang PhilHealth will be increasing, you know, yung dialysis sessions natin from 90 to 156 na po. So ibig sabihin na wala nang magiging problema yung mga dialysis patients natin, no? Kasi yung maximum na 3 sessions per week for 52 weeks in a year with a total of 156 sessions per year ay i-cover na po ni PhilHealth, no? So hintayin na lang po natin na ma-approve ng board at mailabas namin yung PhilHealth circular, and by then pwede na po natin i-avail yung 156. But rest assured ay mailalabas po namin yung guidelines doon, yung palisiya doon, yung additional benefits bago maubos yung 90 sessions, no? Na normally mga umaabot ng mga hanggang April or May po yan. So yun po siguro ang magandang balita sa ating mga members na who are undergoing dialysis, no? Opo. At napakahirap po ng kalagayan po ng isang may karamdaman na nangangailangan ng dialysis, at malaking tulong po yung programa ng PhilHealth, sir. Sir, huling katanungan po, sir, bago tayo bumalik kay Ms. Jag, sir. Paano po sir, yung ating paano po nakakarating ang ating healthcare system sa mga communities sa far-flung areas, sir, sa ating mga indigenous people, brothers and sisters, sir? Yeah, actually tuloy-tuloy po yung mga IECs natin, no, na ginagawa natin, yung mga alaga ka-activities natin. And of course, malaking tulong din po sa amin yung of course mga media partners namin, no.
kasi sila talaga ang na meron ng pinakamalawak na coverage, no? Talagang nakakarating sila sa mga far-flung areas to itong mga radio programs natin, no? Kaya we are really maintaining yung mga partnership and programs with our media partners para to make sure na tuloy-tuloy po yung pagbigay alam sa ating mga miyembro at pag-disseminate ng mga information pertaining dito sa ating mga PhilHealth benefits. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Ms. Jag, meron pa po ba kayong mga katanungan sa ating resource speaker? Thank you, Major Jackie. I believe natalakay na po natin lahat ng mga impormasyon patungkol po sa Universal Healthcare Program. Nasabi nga ni VP ay ang goal talaga is to include all Filipinos in PhilHealth. So, ibig sabihin po, lahat po ng Pilipino ay automatically included dito sa ating National Health Insurance Program. At sa ilalim nga po ng UHC program, mayroon po tayong PhilHealth Consulta o yung tinatawag po nating konsultang sulit at tama, no? Ang tuon po niyan ay pagdating po sa preventive care o primary care sa pamamagitan po ng pagbibigay ng consultations, health risk screening and assessment at syempre handog din po niyan ang 13 laboratory tests and 21 maintenance drugs and medicine. So Major Jackie, napakaganda ng mga programang ito na ibinahagi sa atin ni VP. So huling katanungan ko na lang po siguro, VP, papaano po tayo makokontak ng ating mga PhilHealth members? Ano po yung ating contact number or yung hotline po natin para sa kung ano mga katanungan po nila patungkol sa UHC and sa PhilHealth Consulta Program? Yeah. So actually yung mga members natin, well, thank you pala Miss Jack again, no? Yung mga PhilHealth members natin, they can reach us, no, through telephone number 045-963-0299, no? Again, it's 045-963-0299. Or pwede rin dun sa www.philhealth.gov.ph or pwede rin sa FB page natin na PhilHealth Region 3 and our FB nationwide na Philippine Health Insurance Corporation. Pwede rin for Leo Tarlac, meron din tayong we can also be reached dito sa telephone number 045-491-4696. No? Again, for Leo Tarlac, it's 045-491-4696. So yun po ang mga contact numbers natin na Ma'am Jack. Thank you, VP. Bilang panghuli po, ano po yung parting message po natin sa lahat po ng ating tagapakinig ngayong hapon? Yeah. Ang ano ko lang request ko lang sa hindi lang sa ating mga members, sa lahat mga partners natin, no, na let us support, no, itong programa ng PhilHealth, no, kasi it is really a good program at talagang makakatulong sa ating mga kababayan, no, in improving their health conditions, no, health status, no. Initially ang pinaka dapat nilang gawin is to avail itong konsulta program namin, no, kasi gaya ng sinabi ko kanina, as of now everybody po is qualified to avail of this konsulta package namin, no. So all they have to do is just to pumunta lang sila doon sa website na binanggit ko kanina at para makita nila ng lahat ng listahanan ng mga PhilHealth accredited consulta provider, tapos magpa-assign na po sila at magpa-konsulta, no? Para at least malalaman kung meron, kasi pag minsan kahit na wala tayong nararamdaman, mataas pala yung sugar natin, mataas pala yung cholesterol, mataas pala yung triglycerides, no? And there are also other illnesses, no? For example, yung may mga bukol, no? So pwede na sila magpakonsulta sa ating accredited consulta provider, and then
So kung kinakailangan na tanggalin or operahan yung bukol nila, so meron naman tayong separate package for that, no? So talagang hindi talaga sila dapat na magkakaproblema, hindi sila dapat mag-worry or matakot na baka walang pera, no? Kasi kompleto po yung benefit package ni PhilHealth, no? Now, another case siguro yung mga may katarata, no? So pwede sila magpakonsulta. So kung talagang meron silang katarata, then pwede sila i-refer sa next level of care na wherein pwede naman nila ipa-opera yung katarata nila kasi meron naman na separate package si PhilHealth, no? And actually we are paying 16,000 per eye, no? So ibig sabihin sa dalawang mata we pay a total of 32,000, no? So ang ibig sabihin po nito, Ma'am Jack, hindi na po dapat, no, with this consulta program ay hindi na po dapat yung mga miyembro natin ay nagkaka-cancer dahil sa bukol, nag-undergo ng mga chemotherapy at lahat ng mga treatments for cancer kung nakapag-detect natin ng mas maaga, no? Kasi meron nga tayo mga benefit packages na pwede na siya i-prevent, no? At hindi na rin dapat na meron pa tayong mga miyembro na nabubulag dahil sa katarata, no? Kasi meron tayong konsulta and then meron naman tayong separate package para at least maopera or matanggal yung katarata nila. So napakaganda po nitong konsulta program natin. So again, all they have to do is to register sa isang PhilHealth accredited consulta provider, no? So kung wala pa silang PIN or nakalimutan na nila yung PIN or hindi nila alam kung registered ba sila or hindi, then they can go to the nearest local health insurance office natin para kunin yung PhilHealth identification number nila or yung member their data record at kung kinakailangan i-update yung records nila, so pwede naman nila i-update, no? So yun po ang mensahe natin. Napakaganda ng programa, so i-avail po natin, no? Kasi sayang nandyan siya. May pera po ang gobyerno para sa pangkalusugan natin na pangangailangan. So let's make use of it, no? At para hindi masayang. And in effect, at tayo naman ay magiging malusog tayo, no? Kasi agad-agad ay ma-address po yung mga healthcare needs natin, no? And gaya ng sinasabi natin, yung isa sa mga objective nitong PhilHealth Consulta is as much as possible, we would like to minimize, no, yung number of people na living with preventable diseases, no. Mayroon tayong makikita diyan sa daan na naglalakad, na na-stroke, na kung na-detect ng mas maaga yan ay most likely ay hindi na po siya na-stroke, no. So yun po ang yung gusto nating mangyari sa ating mga sa lahat ng mga Filipino po. So again, yung programa ay nandyan po. So wala pong dahilan na kung bakit hindi natin i-avail. In the first place, wala pong bayad ito. Pag kailangan ng confinement ay libre din kung for as long as ang accommodation natin ay nasa ward type accommodation, lalong-lalo na kung nasa mga government facilities tayo. So I guess that's all, Ms. Jack, and again sana gamitin, no? Anyway, consultation lang naman ito, no? So pag after talking to the attending physician, sinabi ni doktor ay wala naman kayong problema, sir, ma'am, so malusog kayo, then fine, no? Pero kung sir, medyo kailangan natin tingnan yung cholesterol level, nahihilo kayo, medyo maputla kayo, kailangan natin tingnan na yung sugar level ninyo. So at least magkakaroon ng early detection, mag-manage earlier yung case niya, and that will prevent him or her from getting sick po. So with that po, maraming salamat, Ms. Jack.
Thank you, VP. Narinig po natin mula sa ating panauhin ngayong hapon na si PhilHealth Vice President Mr. Edgardo Faustino ang napakarami at mga napakagandang benepisyong maaring makuha natin sa publiko. So VP, tama po yung sinabi nyo na mahalaga na habang maaga ay nade-detect at nape-prevent na po natin ang ating karamdaman na eventual upang hindi na po ito lumala pa. Now, VP, maraming salamat po sa mga programang ibinahagi po ninyo sa amin, and also thank you po sa mga efforts po ninyo in responding to the needs of our community, especially sa mga ganitong panahon po na alam po natin na mahalaga po na naalagaan natin ang ating kalusugan. Major Jackie, meron pa po ba tayong ibang anunsyo? Ayun po, napakaganda ng ating talakayan, Ms. Jag, at talagang maraming naibigay na impormasyon sa atin si Sir Edgardo Faustino. Sir, maraming salamat po, sir, sa inyo, sir, sa pagpapaunlak nyo bilang ating resource speaker sa ating programa ngayon, ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Northern Luzon. At maraming salamat din po kay Ms. Jaglera Costamero ng Philippine Information Agency Region 3. At sa lahat ng kasama natin sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Northern Luzon. Sa pamamagitan ng ating programa, nakakarating po sa mga malalayo at liblib na lugar ang ating mga impormasyon. At marami po tayong programang pangkaunlaran, kaya tayo ay may ganitong programa. At nang sa ganun ay magkaroon ng kaalaman at napapaliwanagan din po ang ating mga mahal na kababayan kung ano ang dapat gawin at kanino tamang lumapit upang matulungan. Mahal po namin kayo at narito lang po kami na handang tumulong sa lahat ng ating mga kababayan. Muli, magandang hapon po at pagpalain po tayong lahat ng kung may kapal. Maraming salamat po, ma'am. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat din po sa ating panauhin at mga taga-antabay. Mula sa Town Hall, ito po ang programang Up Northern Luzon para sa patuloy nating pagtutulungan upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran. Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamayan at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Kapayapaan, Usapang Kapayapaan.